Yo, what's up mga idol? Ay, may gagawin tayo. So, pinaalala mo ito kahapon at gabi na po dumating, 8 PM. So, ngayon mga idol, gagawin po natin. So, ito po yung unit niya, Samsung A7 II. Type-C pin, sira po yung pin, hindi na po nagcha-charge. So, dito mga idol, i-troubleshoot muna natin bago natin palitan ng charging pin. So, hindi ko pa ito napuksan mga idol, ngayon pa lang, kaya yan, i-troubleshoot na natin. So, suki na po natin na may-ari pala ito, si ma'am. So, sa mga gusto magpaayos, pwede kayo magpalalamob, LBC, GNT, or pwede rin kayo mag-hook-in kapag malalapit. So, yan. Naka-box pa siya. So, A15 po ang lagayan. Ang bagong-bago pa mga idol, oh. Uy, hindi naman pingas. So, tinignan natin kaagad mga idol ang charging pin. Ayan, hindi naman pingas. So, madalas ito mga idol. Linya ang tama nito mga idol. So, bukan natin isaksak. So, ayan, walang palo sa schematic mga idol. So, ito po yung charger natin na ginamit. Ayan, wala siyang palo. So, yung iba kasi ginamit natin. So, ito yung number 1. Ito dapat siya, mayroong palo. So, pangunahin. So, dito sa pinakauna, yung 5 volts na nakalagay. Ayan. So, dito sa gilid. So, wala mga idol. So, ngayon, subukan ko sa diinan. Madalas kasi nito mga idol, kapag dinidan na ng dito banda, ay magcha-charge siya. Parang nabuksan na ito mga idol, Ayan, subukan natin idiinan. Mayroon nga. Nag 0.3, oh. Ayan, lalabas siya, oh. So, ito yung madalas na problema ng mga ganitong unit mga idol, lalo na kung nababagsak. So, may flex kasi ito dito mga idol. Ayan, pansinin nyo, meron siya, oh. Ay, nawala na siya. So, kapag diinan natin, ayan, nagkakamiron siya. Makakulit diinan. Dininan ko kanina, meron. Ayan, meron siya, oh. Dininan ko. Malakas na pagkakadiin, kaso delikado ang LCD. So, ayaw lang mag-charge dito, pero konektado dito, kailangan mo siya diinan. So, ito mga idol, madalas yan, dininan ko ulit siya. Kaso lang, malakas ang pagkakadiin. Delikado kasi baka bumigay ang LCD. Ayun, nakita ko yun. Nag 0.3, 0.7, ayun. So, kapag bitawan mo siya, nawawala. Kapag pinipisel, meron. Idol, ayun, lumabas yung 0.3. Ayun, kapag dininan mo, nagkakameron. Kaso, pag binitawan mo, nawawala. So, wala dito ang problema mga idol sa charging pin. So, madalas, nasa connector dito mga idol. Kapag nabagsak kasi ito, lumuluwag ang pinaka FPC connector. Kaya ang kailangan natin ito mga idol, jumper mga idol. Lilinyahan natin. So ito naman mga idol, pansinin nyo, hindi naman siya pingas, oh. So ngayon mga idol, para back to normal na talaga siya. Ito kasi kahit palitan mo ng charging pin yan, hindi rin yan magtatagal mga idol. Kasi kailangan mo talaga malinyahan dito mga idol. Kailangan mo siya jumperan. So jumperan natin ang positive line ng charging mga idol. Para talagang kahit mahulog-hulog siya or maangat-angat ang flex, hindi po siya masisira. Kasi may mga flex ito mga idol, ang ganitong unit. Kahit palitan ng charging board, gagana siya, pero pag tumagal, mga ilang lang mga idol, baka linggo lang or araw, babalik na naman sa problema niya. Kaya kailangan dito, jumper talaga ang pinaka-main solution nito. Kasi once sa diinan mo siya, ay gumagana. Kapag hindi mo diinan, ay hindi kagana. So ibig sabihin, wala sa charging pin ang tama nito mga idol. Kaya huwag kayo basta-basta magpalit ng mga charging pin ng mga idol kapag ganito. Troubleshoot nyo muna mga idol. Kasi masasayang lang yung bili nyo. At ang malupit, babalik din yan. So kailangan linya mga idol. Ang board kasi nito mga idol, yung pinaka-FEC niya sa pinakagilid niya ay umaangat. Kaya madalas, hindi na siya magcha-charge. So ayan, medyo napaksa na kasi dati. Ito mga idol, nakailang backlash na siguro to. Baka napagawa na to. Ayan. Natanggal pala siya mga idol, oh. So, madalas ito kapag nababagsak, lumuluwag to. Ayan, pansinin nyo, medyo umangat nga siya, oh. Kaya pag dininan natin kanina, nagkakameron siya. Kasi ito mga idol, may connector ito mga idol, ayan, oh. Yan, yung gilid kasi nito mga idol, ayan, yung pinaka-paan niya ng charging ito mga idol, yung positive line ng charging, ayan, oh. So, once na lumuwag dito mga idol, yung pinaka-connector ng flex, hindi siya magcha-charge dahil umangat siya, hindi na po lumalapat ang pinaka-flex. So kagaya kanina, medyo umangat na siya, possible ito na nabagsak ito mga idol. Kaya kapag dinidinan natin, meron. Kaya ngayon mga idol, para talagang hindi na siya babalik ang sira or mag-normal na talaga siya, kailangan natin jumperan. So jumper tayo ng positive mga idol, ito lang. So hindi na natin yung jumper dito kasi madalas dito lang naman yung tama niyan, yung pinaka-flex niya. Flex ribbon niya ay umaangat. So kapag nababagsak, kahit mababagsak siya lagi, hindi na po masira ang charging kasi meron ng jumper. So ayan, gagamitan natin ng mga idol, to cutter, tapos kaskasin natin to. So ayan, yung square na ito mga idol, makikita nyo, may square yan pag ganon. So hanggang dito lang ang natin mga idol, oh. Tatas-tasan natin konti. Wag sumobra dito ha, kasi hindi na mag-charge dahil ground yan. So
Yan, may square yan mga idol. So, dyan sa gitna kayo mag-jumper. So, pwede rin dito sa gilid mga idol. So, para, ano mga idol, para, kasi pag umangat din ito mga idol, kung dito natin itap sa gold na to, so pag umangat din ang flex niyan, yung itong connector na yan, ay hindi na rin mag-charge. So, mas maganda dito tayo sa puno mag-jumper. Yan. So, kaskasan natin ng konti. Yan, meron ng ano. Tapos dito mga idol, ito yung positive mga idol, oh. Yan, pansinin nyo, ito. Medyo malapad sa mga idol. Yan, yan yung, ito yun, oh. Ito yung linya niya papunta rin sa taas. So, magkaskas lang dahil yan mga idol, kahit maliit lang. Yan. Dito natin kaskasan. Connected dito ng positive line mga idol, ha. So, gamit ka ng cutter. Ito naman, kahit mababagsak at matatanggal ang flex nito, mag-charge pa rin to dahil naka-jumper ang... Meron siyang jumper mga idol. So, para diskartehan ko na rin ito mamaya para hindi rin matanggal ito kahit mahulog-hulog. Lagyan natin ng tikit or adhesive mga idol. So, ayan. So, konting kaskas lang mga idol, ha. Wag nyo ngayon i-ano sa ano, baka mabutas siya. Sayang, baka masira yung flex. Possible na nabagsak itong mga idol kasi pag diniinan meron. So dito tayo mag-tap ng jumper mga idol. Ay, magtas-tas ka lang. Ayun, natas-tas na natin. Yan. So mag-apply tayo ng tingga. So tested to mga idol kapag nagawa na to, fast charging na to. So mag-apply tayo ng kunting flux. Napapansin ko sa mga Samsung na ganito mga idol, yung mga charging flex niya, naka-flex siya. Ay, yung charging niya, naka-flex papunta sa taas. So, madalas, yun yung nasisira. Lumuluwag siya or umaangat, lalo na kung nababagsak. Hindi pa masyado mainit. So, maglagay na ng tingga mga idol dahil dito natin itap ang jumper wire. So, ipakuha ko ito ngayon agad mga idol dahil nag-chat na si ma'am. So, marami kasi kong inuna mga idol. Kasi yung mga order ko, inuna ko muna bago itong lalamove. So, kasi galing ako supplier kanina, dinala ko yung mga mga idol, yung mga order. So, gumana naman lahat. So, yan, dito tayo sa kabila. Mag-apply tayo ng kunting tingga. Ayan, so, tingga lang yan mga idol. Pag lumapat na yun sa tingga, matik na yan. Didikit yung jumper wire mamaya. Yan, so meron na. Meron ng tingga mga idol, oh. Parehas. Yan. Apply tayo ng jumper wire. So, kailangan mga idol, naka-jumper talaga ang mga ganito para tested siya. So, dublehin natin tong jumper wire mga idol para hindi talaga siya mapuputol. So, marami na nagpagawa sa akin ng ganito mga idol. Sabi, sira daw ang charging pin. So, wala po sa charging pin ang tama talaga. So, yun po yung una yung i-troubleshoot. Huwag kayo basta-basta magpalit ng charging pin. Kasi wala naman doon ang tama mga idol. Kasi kung palitan mo ng charging pin yan at mga ilang ano yan, may iba, babalik na naman siya. Dahil lumuluwag kasi ang itong connection na to mga idol. So, next step mga idol, ayan. So, ano natin, ihinang natin. So, ihinang natin dito sa kinaskasan natin, ganyan natin, lagyan ng tingga, ayan. So, isang linya lang to mga idol. Ayan. Tapos, dito natin ilapat sa isang kinaskasan din natin kanina na may tingga na. So, ayan. So, yan na yung linya mga idol. So, nalinya na natin yung positive. Ayan. Isang linya lang, pero dalawang sa taas at baba ang natin, nilagay natin. Ayan, oh. Saka natin isalpak. Para pag naangat-angat man ito mga idol, hindi siya basta-basta tatanggal ang charging kasi nakarikta na sa board. So, ayan, kahit mabagsak-bagsak ito mga idol, para din tumibay siya mo, hindi basta-basta masira or aangat ang flex na to, mag-apply tayo ng adhesive mga idol. Kasi ito mga idol, umaangat talaga to kapag nababagsak. Kaya pag umangat ito, wala na, hindi na siya mag-charge. So, kailangan mo siyang diinan. So, yung dito niya, wala namang sira talaga, kitang-kita, kumpleto pa ang ilalim mo. So, ayan. So, yung jumper mga idol, natin, igilid natin. Yan. So, walang ground yan dyan mga idol kasi nasa taas yan. Ayan. So, balik natin yung battery. Salpak natin. At tingnan natin mga idol. Kanina, dinidiinan pa natin bago gumana at ngayon, ayan.
Tested talaga itong mga idol. Ayan, pansinin nyo. Ayan, nag 0.3 agad oh. Ayun, nag-charge ka agad mga idol. O di mo na kailangan dinan. Kanina, dinidinan pa natin. So, gamit tayo ng original charger pala. Para mabilis habang tinatornilyo natin. So, ito yung original natin. So, nalubat ito mga idol. Kaya, pansinin nyo, kidlat na lang nakikita. Yan, nag-charge ka agad oh. Sapol. So, ganoon lang kasimple mga idol. Pwede nyo sundan ang ginagawa ko. So, ito talaga kapag ganito na dinidinan, 100% tested yan mga idol. So, hindi po sira ang dito mga idol. Huwag nyo palitan kasi mas the best pa rin yung original na charging pin. So, dito kung dinina natin kanina na hindi gumana, ibig sabihin, nandito yung tama. So, ngayon dahil dinina natin na meron, so, nandito lang talaga ang tama. So, ayan mga idol. So, kahit di na natin takpan yung jumper na yan, matic na yan, hindi matatamaan yan. Kasi, walang ground dyan ang jumper mga idol kapag hindi nababalatan or hindi nalalagyan ng tingga. So, tingnan natin kung magkarga. Congratulations kay ma'am. Grabe. Solid ang gawa na ganito mga idol. Wala ka ng sakit sa ulo talaga. Hanggat nandyan yung jumper mga idol, hindi mo tanggalin, hindi yan magluluko. Kasi yun ang sa mga Samsung E-series mga idol, kapag naka-flex siya talaga, lumuluwag siya. So, possible baka ginawa na rin to dati siguro. O ito yung pinagawa ni ma'am dating-dati pa. Flex yata ang pinalitan ko dito. Yung hindi mag-display ba? Kasi suki ko na mayari nito mga idol, marami na siyang pinagawa, kaya ngayon nagpagawa ulit siya. Hindi ko alam baka ito yung pinagawa niya dati siguro. Dati naman, naalala ko pala, ang problema nito, yung ano niya, nagra-rumble yung display or yung touch niya, hindi mag-touch. Nawawala ang touch ba? So madalas yan, flex ang tinatamaan. At yan mga idol, dikitan natin to. Dito tayo magdikit sa mga Samsung. Ayan, kagaya dito talaga tinamaan yung dikit to. Para masukat talaga natin kung saan ito didikit. Yan, yung itim na yan, sundan natin. Kasi kung i-direct natin yan doon, madalas hindi didikit to. Ganitong unit. Pumasok pala yung dikit to. Ayun, nag 0% na mga idol. Ibig sabihin, nagkarga siya. Sa Paul, maglagay tayo ng guma mga idol. Kasi ang guma nito, dinakita natin yung takip. So, 2 hours lang nito, tanggalin na itong guma, pwede na. Para lang nagpalit tayo ng LCD. So, yun naman mga idol, kapag nagtanggal ka ng mga takip at may mga dikit yan, ayan, pit na pit siya, oh. So, medyo may itim lang siya. Pumasok yung dumi sa ilalim. So, magbabalik tayo mga ilang minutes at tingnan ko kung magkakarga yan. So, meron na siyang 0% kanina. Yan. So, kahit mga 10% siguro, magbabalik tayo. So, ayan. Tingnan natin kung magdagdag mga idol at yun lang po ang ginawa natin. Makuha ito kaagad ngayon. So, ayan. Abangan nyo ang susunod na video. Ayan mga idol, magbabalik po tayo. So, grabe, wala pang 10 minutes. Ayan, meron ng 11% mga idol, oh. Ang bilis yung magkarga mga idol. So, nasa mga 6 minutes pa lang siguro ito, 5 minutes. Grabe, fast charging talaga siya. Back to normal na yung charging nito mga idol. Then, yun natin, tingnan natin kung naka-charge na naka-on. So, ganoon lang kasimple mga idol. Bago nyo po palitan ng charging pin, i-check nyo muna yung ginawa ko mga idol. So, bukan nyo diinan. So, wag nyo lang diinin ng malakas. Baka may masira yung LCD. So, may mga ganitong unit talaga mga idol na yun, pag naka-flex siya, na-connected doon sa pinaka-board papunta sa baba. So, magkaka-problema talaga yung flex. So, ito naman, kung palitan ito ng flex mga idol, pwede rin masira ulit pag nababagsak. So, kailangan jumper talaga at ilagyan natin ng adhesive. Patungan natin yung ibabaw para pag in case mabagsak siya ng malakas, hindi umaangat yung flex na nakakonekta doon sa board papunta sa baba. So, yun po yung mga cost ng mga ganito mga idol. So, iwasan nyo rin mabagsak kasi yun naman ang dahilan kung bakit nasisira din yung cellphone. Kaya, ayan, paggawa nyo talaga, gagastos kayo. So, ito mga idol, duda ko, pinagawa ito dati. Flex, ayaw mag-touch. So 2 years na siguro mga nakalipas mga idol, matagal na. So, ayan, nag 12% siya mga idol, oh. So, 11% lang siya nung inon natin. Ayan, balik to normal mga idol, fast charging. Kung napapansin nyo, merong fast charging na nakalagay. So, normal na talaga siya. So, si ma'am po yung may-ari. So, maraming salamat sa tiwala. Sa mga gustong magpaayos, pwede kayo magpalalamove, walk-in mga idol. Or kapag malalayo naman, pwede kayo magpa-LBC, GNT. So, normal na ito mga idol. At ibalik ito ngayon kaagad mga idol. So, nag-chat na kasi si ma'am na kung kumusta ang unit niya. So, gabi na kasi ito natanggap. Nag-chat siya kanina mga idol kung natanggap ko ba ang unit niya kagabi. Dahil hindi ko na-update dahil natabunan ng chat yung yung chat niya natabunan ng maraming chat. Kaya nag-update siya mga idol at sabi ko gagawin ko ngayon at pakuha ko kagad. Ayan, ang bilis mga idol, oh.
habang nagkukwentuhan tayo, nag 13% agad, simula ng 11%. So ayan, ibalik ko na ito mga idol. At kung nagagawa kayo ng idea mga idol, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito lang po tayo mga idol.